pagsiklab ng sunog sa bahay na ito. Isang pamilya raw ang natrap sa loob. Malaki na ba? Ano na sa kuryente? Kumalat na sa kuryente. Natakot ako dahil mayroong bata na sigaw. Nagsigaw siya sa akin na tulong-tulong. Na marami kasi sila sa loob. Sa gitna ng takot at gulo, isang lalaki ang sumubok na iligtas ang pamilya. Magtagumpay kaya siya. Ang videong ito pinag-usapan sa online universe. Ano nga ba ang kwento sa likod nito? Alamin natin. Nagimba ng mga residente ng Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Isang bahay kasi ang nagliliyab. At isang pamilya ang nasa loob pa nito. Sa videong ito, dinig pa ang iyak ng isang bata at ang pag-aalala ng mga tao sa paligid. Nung narinig ko yung sigaw ng bata, dali-dali ako lumabas sa kwarto. Nung paglabas ko, nakita ko na ang daming tao sa labas. Tapos yung paglingon ko sa kabila, ayun, nasunog na pala yung bahay nila. Ang mga pamilya sa katabing bahay, mabilis naman daw na nakalikas. Pero ang pamilya na may-ari ng nasusunog na bahay, na-trap daw sa loob nito. Bali, 6 po sila doon sa loob. 3 bata, isang babae, tapos isang stroke na tao, tapos si tatay. Dahil palaki na palaki ang apoy at wala pa ang bumbero, sinubukan ni na Antonio na sagipin ang pamilyang na-trap sa loob ng bahay. May narinig kaming sigaw na tulong. Yung mga bata umiiyak na di namin makikita kung saan kami dumadaan kasi makipot na yung daan eh. Tapos sobrang init pa. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... At dapat kayo rin. Ayaw niyo ba ng masikip o ng maputik? Ibahin niyo itong lobsters na kabaligtaran naman ang gusto. Ang magukay at manirahan sa putikan at bakawan. Oh, ayan, may nahuli na. Oh. Yan, mataba. Yan ang pinakabuburito ng mga anak ko kasi masarap at malasa. Paano kung ang uwak na sinasabing malas, biglang dumating sa inyong buhay? Yung kinuha niya, yung paldo dito sa side na siguro mga 10,000 yun. Sigurado akong maraming mata ang nandilat sa gulat ng mapanood ng video ito. Alam niyo ba kung anong kwento? Yung mga bata umiiyak na di namin makikita kung saan kami dumadaan kasi makipot na yung daan eh. Tapos sobrang init pa. Kung ikaw ang malalagay sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Kukuha ako ng makakatulong sa amin. Mag-call po ng 911 or sa bumbero po. Si Jocelyn na isa sa magkakapitbahay. Labis din daw ang pag-aalala noon. Lumaki ang apoy, hindi na umabot ng 1 oras. Malaki na ba? Ano na sa kuryente? Kumalat na sa kuryente. Natakot ako dahil mayroong bata na sigaw. Nagsigaw siya sa akin na tulong-tulong. Na marami kasi sila sa loob. Hindi na mapigilan ni Jocelyn ang damdamin nung ma-interview namin siya dahil biktima rin pala siya ng sunog. Lahat ng namin gamit, wala kaming nakuha. Dahil tinulugan namin ang kapitbahay namin. Sa kabila ng panganib, hindi na nagdalawang isip si Antonio na isa-isang iligtas sa mga tao sa bahay. Ang ginawa ko, kinuha ko yung upuan sa may gilid. Yun yung ginagamit ko para makakit ako doon sa may wall na may alambre. Buti na lang may puno ng mangga. Malaking tulong yun para sa akin kasi doon ko nilagay yung paa ko para maabot ko yung mga tao na sa loob. Nung time na kay tatay, mag-isa na lang ako doon. Tapos nanginginig na yung tuhod ko kasi sobrang pagod eh. Tapos mainit pa. Tiwala lang talaga sa Panginoon, sir.
Yun lang yung nasa isip ko. Sa ginawang pagliligtas, nagtamo ng ilang sugat si Antonio na ngayon ay magaling na. Siyempre sir, kapitbahay ko sila eh. Kagaya natin, tao lang din sila eh. Ano kaya ang masasabi ng mga eksperto tungkol sa pangyayaring ito? Ang Bureau of Fire Protection ng Cagayan de Oro City ang rumesponde sa insidente. Ayon sa kanila, nagsimula daw ang sunog sa ginamit na lighter ng mga bata na nagpapaputok sa harap ng bahay. Posibleng ginagamit para sa paputok. Doon nagsimula sa open area o garage nila na merong mga deteriorated na mga plywood sa ceiling nila, saka firewood. Eventually, yung dalawang bahay ang na-damage. Kahit maliit na spark lang, sapat na para magsimula ng sunog lalo na kung may flammable material sa paligid. Mas mabilis din kumalat ang apoy sa mahanging lugar dahil mas maraming oxygen na lalong nagpapalakas nito. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang pamilya ni Charmaine ang naging biktima ng sunog na nangyari. Sa katunayan, si Charmaine din mismo ang nasa likod ng bakod na tumulong kay Antonio na mailigtas sa kanyang pamilya. Sa ngayon, laking pasasalamat pa rin ng pamilya ni Charmaine kay Antonio na ligtas ang buong pamilya. Malaki po yung pasasalamat ko po sa kanya. Kung hindi po siya dumating, di din kami makaakyat doon sa paril kung wala siya. May kasabihan na manakawan ka na, huwag lang masunugan. Pero sa kabila ng hinarap na pagsubok ng pamilya ni Charmaine, hindi raw maupos ang kanilang katatagan. Lalo pat alam nilang sa pinakamapanganib na sandali ng kanilang buhay, laging may mga kamay na handang tumulong at dumamay. Gusto niyo ba ng lobster? Kada piraso, naglalaro ito sa presyong 1,000 piso. Pero kung on a budget, meron naman daw pangmasang lobster. Ang halaga, 25 pesos lang. Ang 41 anyos na si Jessie mula sa Pamplona, Cagayan, napapalibutan daw ng mangrove palms o bakawan ang labas ng kanilang bahay. Kaya naman kakambal na raw niya ang nipa sa paghahanap buhay para sa asawa at mga anak na kambal. Yung kinabubuhay ng magulang ko ay yung pagluluto ng lambanog at saka yung pangingisda. At yun na rin ang natutunan namin hanap buhay ngayon. Yun ang kinabubuhay ko sa aking mga anak. Pero hindi man daw kalakihan ang kita. Aba, palagi naman daw lobster ang ulam ng kanilang pamilya. Sosyal. Yan ang pinakabuburito ng mga anak ko kasi masarap at malasa. Grade 5, grade 6 na po kami, nakatikim na po kami. Tsaka parang lasang crab siya pero mas malinamnam lang po. Lalo na kapag si Papa yung nagluluto. Ang uri daw kasi ng lobster na nakakain nila, yung nakukuha rin sa kanilang bakawan. Ang tawag, mud lobster. Nakakahuli ako ng hanggang 150 pieces. Tapos nakakabenta ako ng hanggang 1,200 na pesos. Pero totoong lobster nga kaya yan? Ano kaya ang pinagkaiba niyan sa alam nating lobster? At bakit ang presyo ay malayo? Mabuti pa sumama tayo kay Jessie sa kanyang mud lobster hunting. So, bale ito yung tirahan ng mud lobster o kaya yung bahay niya. Itsurang bulkan. So ngayon, bali dito tayo mag-ukay. Challenging silang hanapin, mga kapuso. Sa katunayan, kaya nilang humukay ng hanggang 2 metrong lalim sa lupa. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Hinuhukay ang lupa hanggang sa may lumabas sa tubig sa surface. So yan, abot ng tubig niya. Udyat na raw ito para ilagay ang trap na kung tawagin ay kapang. Yan, pag nasagi yan ng mud lobster, kusang maglalakyan dyan. So yan, ilalagay na natin. Iniiwan lang ito ni Jessie. So ngayon, binalikan na natin yung mud lobster trap after 30 minutes. So yan, natanggal na yung lock. So yan, may nahuli na oh. So. Yan, mataba. Mukhang marami nang nahuli si Jessie. Oras ng linisan ang mga mud lobster. Tanggalin natin yung laman loob. Tapos itong nasa ano niya, dulo. Tapos tatanggalin natin yung putik sa ano loob. Ayan. Hindi yan kasama sa kakainin, ha? Lutuin na yan at nakakagutom na.
Bali, 2 putahe ang lulutuin natin. Yung isa, ginataan. At saka yung isa naman, garlic buttered man lobster. Para sa ginataan, ilagay ang mga sangkap na siling berde, sitaw, gata at mud lobster. Timplahan at pwede nang isalang sa apoy. So ngayon, isasabay natin lutuin tong garlic buttered man lobster. Painit muna tayo ng kawali. Parang nagluluto lang din ng classic garlic butter lobster. Lalagay na natin tong mud lobster. Makalipas ang 3 minuto, luto ng 2 putahe. Ang lakas makayaman. Enjoy your meal, guys! Balikan natin ang malaking tanong. Lobster nga ba ang mud lobster? Ang mud lobster, bagamat lobster ang tawag, mas malapit daw ito sa pamilya ng hipon. Sa katunayan, tinatawag din itong ghost shrimp. Kung sa lobster umaabot ng 1,000 kada piraso, ang mud lobster nabibili lang ng 25 pesos isa. Pero siyempre, magkaiba sila ng laki. May habang nasa isang talampakan ang mud lobster. O sinlaki ng malaking sugpo at kalahati naman ng isang malaking lobster na umaabot ng 2 feet ang haba. Pagdating naman sa lasa, tanungin natin ang masa. Masarap po siya. Malinamnam din po. Lalong-lalo na po pag pinakuluan mo po ng mainit na tubig na may asin. May lobster pang mayaman lang yun. Ay, nakatikim lang din ako. Yung natikpa mo lobster, saan pinakamalapit ang lasa niya? Sa hipon. Tama. Pagkapamilya yun. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kaalaman ba? Gusto ko yan. Kakasako sa hamon ng dami mong alam, Kuya Kim, na bumunot ng paksa kung saan bibigay ako ng personal kong nalalaman sa loob lamang ng 15 seconds. Lobster. Okay. Alam niyo ba ng lobster ay isang uri ng crustacean na kamag-anak ng mga crab? At alam niyo ba ng lobster ay galing sa Latin word na locusta, na ibig sabihin ay locust. Isa siyang insect, ngunit ang korte niya ay parang lobster. Diyan nagsimulang tawagin na lobster ang dating tinatawag na locusta sa Latin. Lasang lobster man o hipon. Ang mas nakakatakam dyan, bukod sa angking sarap, hatid din ng mga mud lobster ang kabusugang hindi naninipit ng pitaka at bulsa. Dami mong alam, Kuya Kim. Isang uwak. Caught on cam na napapaligiran ng pera. Yayamanin? Yung kinuha niya, yung paldo dito sa side na siguro mga 10,000 yon. Ang mata ko ginatito sa na! Dito sa probinsya, pag sinabi nila itim na ibon, uwak, malas daw yun. At isang buntis. Araw-araw daw binibisita ng mga uwak. Sobrang natakot po kasi ako. Kasi pag sinabing uwak, meron po siyang sign na binibigay po sa atin na hindi maganda. Ang mga ibon na ito may peligro nga bantala. Malas, dark magic, sakuna. Ilan lamang ang mga ito sa mga bagay na inuugnay sa uwak. Bakit nga ba? Kung Greek mythology ang pagbabasihan, ang uwak o crow ay isa sa mga hayop na sumisimbolo sa god of prophecy na si Apollo. May kwento rin sasabi, puti daw noon ang uwak. Pero nagdala ito ng masamang balita, kaya sinunog ang mga pakpak nito hanggang sa naging itim. Bien mucho to sabe, Kuya Kim. Eh kayo, anong gagawin nyo kung kayo mismo bibistahin ng uwak? Dito sa Bataan, isang buntis ang nangamba nang mapansin niya na may uwak na tina nagbabantay sa kanya. Nung time po na yun din po yung nalaman ko na buntis ako. Tapos nagbi-bleeding po ako noon. As in, hindi po maganda yung lagay ko noon. Tapos sabi po ng OB ko, anytime daw po pwede pong mawala or malaglag po yung baby sa tiyan ko po. Ang mga bisita niyang uwak, may mga pagbabagong dala ba sa kanyang pagbubuntis? Sobrang natakot po kasi ako. Pero bago natin alamin kung ano nangyari sa kanya, dito muna sa Capiz, kung saan nakuna ng isang uwak na tila maraming cash on hand. Ang uwak, mala Robin Hood pala na pinapamigay daw ang kanyang kinukuhang pera. Ang partikular na uwak na ito, dito na raw lumaki sa area kung saan nakuna ng video. Malaya talaga sila na nakakalipad kahit dyan sila sa kalsada, kahit may mga
sasakyan dumadaan. Nandiyan lang sila tapos nakikisabay kung may naglalaro ng mga bata sa plaza. Mala CCTV rin daw ang uwak na ito sa kanilang lugar. Tila lahat nakikita. Pag papasahod ng personal staff ko, nakikita niya rin na yan ako naglalatag ng pera. Ang uwak nag-o-observe na pala. Dahil nakikita niyang natutuwa ang ilang tao kapag binibigyan ng pera. Marahil itong naisip niyang dahilan kung bakit sinusubukan niya itong gayahin. Ngayon, bakit ang uwak ay mahilig bang kumuha ng mga bagay-bagay? Ito ay dahil doon sa kanilang inquisitiveness. Yung curiosity nila ay napakataas, especially mga bata, no? Anything that is shiny or yung na-fancy niya, nagustuhan niya, kinukuha niya. Balikan naman natin ang buntis na sinalin. Sa loob ng 3 linggo, araw-araw daw siyang binibisita ng 2 uwak. Kamusta naman kaya ang masela niyang pagbuntis? Naging okay yung sa pregnancy ko, yung di na po ako nagbe-bleeding, yung stable na po yung baby ko. Wala na din pong uwak na umaaligid po sa amin. Nawala na po yung takot ko. Kung siyensya ang tatanungin, considered as highly intelligent birds sa mga uwak. Meron silang episodic memories na nakakatulong para maalala nila ang mukha ng mga tao. Nakakaramdam sila ng galit o tuwa sa madalas nilang nakakasalamuha. Parte na ng maraming kultura ang paniniwala sa mga swerte o malas. Pero kung solid facts at science ang basihan, kulay lang ng mga uwak ang maitim. Bukod dito, wala naman silang baon o hinatid na madilim na pangitain. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Bagamat kilala si Kuya Kim bilang mahilig sa mga animals, alam niyo ba na si Kuya Kim ay isa ring plantito? Meron akong koleksyon ng mga halaman. Mukhang ordinaryo lamang itong halaman na to, ngunit alam niyo ba, itong mga halamang ito ay mga Jurassic plants. Panahon pa ng mga dinosaurs, ganito na ang forma nila. At ngayon, ganito pa rin ang forma nila at hindi sila nagbabago. Isa sa pinaka-low maintenance sa halaman, ang tawag dito ay mga cycads. Napakarami yan hanggang dun. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalak at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral. Dito lang sa... Ay, mga alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.